Kuya Ramon, huwag kang mag-alala. Sa oras na makuha ko ang lahat ng ari-arian ng patay na yan, tayo magliligaw-ligaw. Okay, okay. Anak, kanina kasama mo yung lalaki? Bakit kayo magkadikit? Wala kang pakialam. Umalis ka at magluto ka. Selly, narinig ko kayo na may pinag-uusapan tungkol sa ari-arian. Anong pinag-usapan ninyo? Huwag kang umalis! Malapit na umuwi si Berto. Ipaliwanag mo sa akin. Matanda, nasasaktan ako! Matanda, pakialamero. Akala mo ikaw ang biyenan ko? Magmuni-muni ka muna kung karapat-dapat ka. Maricel, ipaliwanag mo sa akin. Ano ba talaga ang gusto mo? Ipaliwanag ko. Dito sa bahay, ako ang may kapangyarihan. Ginagawa ko ang gusto ko. Hindi kailangang ipaliwanag. Sa wakas, nasa bahay na ang pagod ng trabaho. Pagod na rin ako. Sa wakas, makakapahinga na. Nanay, alam ko na po. Please, huwag mo na akong suntukin. Pakiusap po. Nanay, ginagawa mo! Bakit mo sinaktan si Selly? Hindi ako... Berto, hindi ako sinaktan ni nanay. Ako lang nahulog. Walang kasalanan si nanay. May lakas ka pang manakit? Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ako... Walang-wala! Gamit ang pagiging biyenan, pinagsasamantalahan mo si nanay. Ganyan ba pagiging matanda? Nanay! Ilang beses ko sinabi, si Selly ay asawa ko, hindi mo dapat saktan! Pwede mo bang pigilan ang ugali mo, probinsyano? Berto, huwag kang magalit kay nanay. Kausap lang ako ng delivery man. Nagising ko si nanay. Ang kasalanan ko... Ano? Dahil lang kausap niya ang iba. Sinaktan mo siya? Hindi ganyan. Si Selly, hindi ako. Sapat na! Para makapagtrabaho ako ng maayos, si Selly ang nag-aasikaso sa lahat ng gawain dito. Pati yung padala sa'yo dito ay kanyang ideya. Ikaw pa naman, hindi na nagpasalamat. Gusto mo pang sirain siya. Anak, hindi ako. Hindi ako anak mo. Gusto kitang dalhin dito para tulungan si Selly sa gawain sa bahay at sa mga gawaing bahay. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo si Selly at sinungaling. Itinuturi mo pa ba kaming pamilya? Hindi ako. Si Maricel. Hindi ako. Makatatipe ka pa! Beto, huwag! Nanay, alam ko. Sa iyong puso, hindi mo ako tanggap bilang manugang. Ngunit ako at si Berto, matagal ng kasal. Ang pamilya ko ay narito. Walang modo talaga ang probinsyano. Hindi ko alam kung bakit ka pinayagan na pumunta dito. Nanay, ipinapangako ko sa susunod ako. Sa'yo aalagaan kita. May lakas ka pang manakit? Kailangan mong patayin si nanay. Hindi ako. Siya, hindi ako. Sapat na! Nalulungkot ako sa'yo. Sa susunod, wala kang lugar dito. Anak. Ano? Hindi mo naintindihan? Umalis ka sa bahay namin. Umalis! Umalis ka na! Tumayo ka sa bahay namin! Matanda, bakit ka pa pumunta dito? Para lang makialam? Manatili ka sa probinsya at maghintay ng kamatayan. Since nakita mo na lahat, ipaliwanag ko sa'yo.
ang ari-arian ni Berto ay magiging akin na. Ang bahay na ito ay akin. Si Berto at ang mga anak ay akin. Walang mag-aalala kahit mamatay ka. Ang pamilya ko. Ang pamilyang pinagbuwis buhay ko. Kung may susunod na buhay, ayaw ko nang maging bahagi ng pamilyang ito. Bakit ako nandito? Hindi ba ako pinagbunutan ng anak kong walang utang na loob at pinatay ng masamang manugang gamit ang sasakyan? Nanay, sinampal mo ba si Selly? Nabuhay ako ulit. 3 buwan nang nakalipas. Berto, wag na lang. Nanay pa rin siya. Dapat lang naturuan niya ako. Hindi pwedeng ganun lang. Simula nung dumating ang matandang babae, walang ginawa, kundi maglasing at manakit ng tao. Walang ganong matanda. Walang hiya ka. Manipula ka. Hindi ka ba nahihiya sa kanya? Nagtanong ako, pinagsampal mo pa si Selly? Sa buhay na yun, ang mga walang utang na loob na ito ay inalagaan ko ng mabuti. Wala man lang nagpasalamat, pinagbunutan pa ako. Hindi ko na kayo aalagaan. Ako ang sumampal. Ano ngayon? Nalunod ka ba? May lakas ka bang suntukin si nanay sa harap namin? Anong gusto mo mangyari? Anong gusto? Sabi ng asawa mo. Inaapi ko siya, ipapakita ko sa inyo. Tama siya. Tiya ang manugang mo. At bagong nagbigay ng apo! Pinapalo mo lang siya ng basta-basta? Hindi mo ba naisip na sobra na to? Deserve niya yan. Hanggang kailan ka magmamatigas? Dahil sa akin tumigil siya sa trabaho. Araw-araw naglalabat nagluluto. Pinapanatinin niyang maayos ang bahay. Ikaw naman, tamad at gutom. Araw-araw inaapi si Selly. Gusto mo bang patayin siya? Siguro may mali ako. Siguro may mali ako. Kaya hindi nagustuhan ni nanay. Ang kasalanan ko. Patawarin mo si nanay ngayon lang. Pakinggan mo. Hanggang dito na lang. Nagtatanggol pa si Selly. May ganung manugang. Inaapi mo pa siya. Humingi ka ng tawad. Nanay, sa susunod, Kung may mali ako, sabihin mo lang po. Itatama ko. Okay. Sasabihin ko na. Ang sampal na to para sa paghahadlang at pagkukunari. Ang sampal na to para sa pag-udyok sa anak walang kwentang. Ang sampal na to para sa iyong kasakiman at pagpatay sa akin. Selly! Anong balak mo? Anong balak? Berto, mula ngayon, wala na akong anak na tulad mo. Ako at ang pamilya ninyo, walang ugnayan na. Mahal, bilin mo sa akin alagaan si Berto. 3 trabaho araw-araw para palakihin siya binenta ang bahay. Para makapamilya, nagawa ko ang ipinangako dahil binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong magsimula sa buhay na to para sa sarili ko na lang. Feli, pinapawisan kang alagaan ng pamilyang walang utang na loob. Sa huli, ikaw pa ang nagkasakit. Para saan pa? Nanay, ayos ka lang. Nanay. Tonio. Batang ito. Here. Kain lang.
pangalan mo? Antonio Quinto. Ah, Tonyo. Matagal ka na dito. Nasaan ang pamilya mo? Sasama ka sa akin? Nanay, bago mong sapatos, subukan mong isuot. Tonyo, bagong magtrabaho ka lang. Itabi mo ang pera mo. Wala nang bilhin para sa akin. Nanay, may kumpanya na ako. May malaking bahay na rin. Sa titulo, ang pangalan mo. Ilinis ko na ang kwarto mo. Sama ka na sa akin. Anak, ipinagmamalaki kita. Masaya ako para sa iyo. Ngunit, pupunta ako kay Kuya Berto. Sa susunod na lang ako. Nanay, di man ako yung tunay mong anak. Pero ang pag-aalaga mo sa akin, hinding-hindi ko malilimutan. Ang pag-aalaga, di mababayaran. Saan man ako, anak mo pa rin ako. Nanay, umuwi na tayo. Nung nakaraan, para sa mga walang utang na loob, tinanggihan ko ang ampon. Pinaiyak ko siya ng maraming beses. Sa buhay na ito, aalagaan ko ang tunay na nagmamahal sa akin. Hindi na uulit. Nasaan po si Lola? Si Feli. Hinapas ako, tapos umalis. Umuilan na malakas. Umalis pa siya ngayon. Anong gusto niya? Kumusta na po si nanay? Siya ay palaging pagod dahil sa kakapagod at kulang sa nutrisyon. Pakiprescribe po ng gamot para kay nanay. Gamitin po ang pinakamahusay na gamot. Palitan din po ng deluxe room. Kahit magkano pa, gawing lahat para gumaling si nanay. Ginawang ko lahat para sa iyong ina. Ngayon, bihira na ang anak na katulad mo. Nanay, pinagawa ko sa doktor ang espesyal na sopas na ito. Inumin mo habang mainit. Salamat, Tonyo. Nanay, wala man naman po. Dapat lang po akong gawin ito para sa inyo. Oo nga, sabi ng doktor, magpahinga ka. Hatid na lang kita sa akin. Doon ka magpahinga. Nanay, palagi po sinasabi ng nobya ko na gustong bumisita sa inyo. Kahit hindi para sa akin, sana makita niyo ang inyong manugang. Nung nakaraan, ang aking ampon ay nagsusumamo na lumipat sa kanya. Ngunit dahil alagaan ang diutang na loob na anak, paulit-ulit kong tinanggihan. Ngayon, panahon na para gumawa ng tamang desisyon. Nanay, ang tagumpay ko ngayon ay dahil sa pagtanggap niyo sa akin. Sa wakas, may kakayahan na ako na alagaan kayo. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na mapasalamatan kayo. Opo, sasama ako sa iyo. Ako na po, nagluto na po ba kayo? Bakit gulo-gulo ang bahay? Kasi walang naglilinis. Hindi pa ba umuwi si Lola? Walang nakakaalam kung saan napunta ang matandang babae. Buong araw na hindi ko siya nakita. Tina, bakit ganyan ang sinabi mo? Lenny, huwag kang mag-alala. Si Lola naman, baka nagpahangin lang. Malapit na siya umuwi. Nanay, sinapalta niya. Bakit ka pa sumasagot para sa kanya? Alam po ang iniisip niya. Gusto niya magpanggap na alis para manlimos ng awa. Walang gana. Tama si Tina. Hayaan muna siya ng ilang araw para matama niya ang mga masasamang gawin niya. Ngunit kapag nasa bahay si Lola, malinis naman ang bahay. Linisin lang naman. Magbayad na tatulong, mas malinis pa kaysa sa kanya. Ngunit kapag umuwi ako, laging may handa si Lola sa pagkainan. Lenny, gusto mo kainin? Bibilhan kita. O mag-order na lang ako. Gusto ko ng fried chicken. Berto, gusto mo kainin? Kaya na lang kumain. Ako, magtatrabaho muna. Tatay, baka hanapin na lang natin siya. Malaki na siya. Ano pa mangyayari? Huwag kang makialam sa amin. Matapos kumain, mag-aral ka na. Ate, alam mo ba kung saan natutulog si Lola? Siya naman, di ba natutulog sa tabi ng banyo? Sa tabi ng banyo. Meaning, nakatira siya sa bodega sa tabi ng banyo?
Ang ibig kong sabihin, nasa bodega lang lagi si Lola. Oo, sabi niya ayaw niyang abalahin ako. Kaya siya na lang ang lumipat sa bodega. Pumasok ka ba sa kwarto niya dati? Hindi. True, ang sulat ni Lola para kay Lolo. Mahal, taon na ngayon, ang ikasarawi taon ng iyong pagpanaw. Binigyan ako ni Lenny ng bagong damit. First time ko na-receive ang regalo niya. Siguradong ingatan ko ito. Nanay, binili kita ng bagong jacket. Pansinin mo, maganda ba? Hindi maganda. Itapon mo na lang. Marami akong damit. Mula ngayon, huwag kang bumili na hindi bagay. Para sa'yo. Lenny, regalo mo ito? Salamat, Lenny. Ingatan ko ito. Ang damit na binigay ko lang kay Lola ay iningatan niya talaga. Hindi niya pa sinusuot. Lola. Ate, may number ka ba kay Lola? Lenny, hindi ko ba nilalagnat? Hindi ko pa nakitang gumamit ng telepono si Lola. Paano ko malalaman ang number niya? Alam mo ba kung saan siya pumupunta? Matagal na siyang hindi umuwi. Walang balita kung kumusta siya. Yuck! Mahal, malapit na ang kaarawan ni Lenny. Bilang lola niya, kailangan kong maghanda ng regalo. Sabi niya gusto niya ng pinakabagong mansanas. Bukas pupunta ako sa palengke. Lenny, sabi mo gusto mo pinakabagong mansanas? Bumili ako para sa'yo. Subukan mo. Lenny, tingnan mo! Mansanas galing kay Lola! Pinakabagong modelo! Lenny, sobrang bait ng lola mo. Bakit hindi mo subukan? Pinakabagong mansanas. Sino may gusto ng mansanas mo? Sinasabi ko ang telepono! Telepono! Alam mo ba? Telepono? Umalis! Umalis ka at dalhin ang mansanas mo! Umalis ka! Wow! Pinakabagong telepono mansanas! Nanay, salamat sa bagong telepono. Anong telepono? Yung ito! Hindi mo ba ito binigay sa akin? Ito. Masaya ka lang. Mahal, baka hindi ka maniwala. Ang pangalan ng telepono ngayon ay kakaiba. Tinatawag na mansanas. At napakamahal. Kinuha ko ang ipon para sa gamot, para makapag-ipon ng sapat. Ngunit makita si Lenny na masaya sa telepono. Lahat ay sulit. Palagi ko, ang telepono ay binili ni Lola gamit ang pera para sa gamot. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lola? Tita. Ako na po. Ako na po. Walang problema, ako na. Okay. Tita, ikaw po ba ang ina ni Kuya Tonyo? Madalas niyang banggitin po kayo. Ako po si Ernel Reyes. Tawadin niyo na lang po akong Arnel. Tonyo, ito. Sabi ko na nga, huwag na kayo mag-alala sa bahay. Nang malaman ni Arnel na dito kayo titira, sabi niya gusto niya maganda ang impression niya. Madaling araw pa lang ay nagsimula na siyang mag-ayos. Ayaw pa akong tulungan, kahit ang kama ay siya mismo ang nag-ayos. Satisfied po ba kayo sa future daughter-in-law niyo? Kuya Tonyo. Okay, hindi na ako magsasalita.
Halika na po, tita. Pumasok na po tayo. Okay. Nanay, nasa bahay na tayo. Magandang araw, matandang ginang. Hindi. Matapos umalis ng bahay, natira pa sa malaking bahay. Kailan siya naging mayaman? Hindi. Siguro ay pinag-artista niya para sa amin. Pumasok muna tayo. Lola! Bakit kayo narito? Lola, bakit ka narito? Alam mo ba na ang buong pamilya ay nag-aalala sa'yo? Ang bahay. Wala na akong pakialam sa inyong pamilya. Ang bahay ninyo yan. Hindi akin. Lola, huwag ka na magalit kay nanay. Sabi ni nanay, patawarin ka niya. Sino ba siya sa akin? Kailangan ko ba ng patawad niya? Sapat na. Tama na. Alam mo ba, habang wala ka, ang bahay ay gulo na, bilis na, uwi ka na at ayusin mo. Huwag mo akong hawakan! Hanggang ngayon, gusto niyo lang akong bumalik para linisin ang bahay. Kaya sa simula hanggang ngayon, itinuturing lang ninyo akong katulong na lebre. Tama ba? Ate, tumigil ka na. Lola, hindi namin iniisip yan. Uwi na po kayo. Simula, nung manirahan ako, parang matandang babae na nagilingkod sa inyo. Ngayon na umalis ako, gusto niyo akong bumalik. Deserve niyo ba? Mapagkumbaba ka ni tatay dito para magpahinga. Ano naman tumutrabaho ka? Dapat lang naman para sa pamilya. Tuwing magising ako, paglalaba, pagluluto, paglilinis at pagpunta sa paaralan. Kahit palitan ng basura, ako pa rin. Ganito ba ang tinatawag niyong pahinga? Ganito ba ang tinatawag niyong pahinga? Overworked, anemic, malnourished. Paano nangyari yan? Ako at ang pamilyang Liwanag ay walang relasyon na. Kadang kes. Kat ng tubig. Bus. Ang susi ng bahay ninyo. Ang huli na nasa akin, sa inyo. Sabihin kay Berto, walang relasyon kami. Lola. Hindi kayo gustong makita ng matanda. Umuwi na kayo. Umuwi na ba ang lola mo? Utusan mo na bumili at magluto. Matanda na siya. Palaging ipapagulo lang. Tatay, hindi na uwi si Lola. Ano? Naghanap ako ng lola. Sabi niya, hindi na siya uwi. Hindi na uuwi. Okay. Hayaan na siya doon. Magtiis siya. Kapag napagod na, babalik din at magsasorry. Tatay, bakit mo binagawa to kay Lola? Siyang pamilya natin. Lenny, huwag kang magalit. Si Lola kasi nagpadalus-dalus lang. Kapag nawala na galit niya, mabalik din siya. Kung hindi, ako mismo magsusorry at ayang bumalik. Tatay, sumula nang umalis si Lola, ano na ang nangyari sa bahay? Walang naglilinis, walang nagluluto. Hindi mo ba napapansin? May mali ba? Paglilinis lang naman. Siya naman na nag-volunteer. Walang nagpilit sa kanya. Tatay, ganito mo ba talaga? Tingnan si Lola. Ang bayad sa kuryente, tubig, gas, at iba pang gawain. Alam mo ba sino gumagawa? Kailangan pa bang itanong? Araw-araw akong natatrabaho. Ang lahat ng gawin sa bahay. Si nanay naman na nag-aasikaso, di ba? Beto, abala ka sa trabaho. Dapat lang ako mag-asikaso sa bahay. Sa huli, hindi ko nagawa ng maayos. Kaya galit si nanay at umalis mag-isa. Oh, Selly, huwag mong sabihin yan. Si nanay yan. Siya ang may kasalanan. Wala kang kinalaman. Nanay, sinabi mo lahat ng gawain sa bahay, ikaw ang gumagawa. Let me ask you, magkano ang tubig per tonelada? Ang gasolina, magkano per cubic? Ang aircon dito, range hood at iba pang appliances, ilang beses natin inaayos.
Hindi ko na matandaan. Hindi mo lang naaalala. Hindi mo talaga alam. Ang tubig, kuryente, gasolina, at lahat ng gawain sa bahay, si Lola lang ang gumagawa. Ano? Siya lang ang gumagawa ng lahat? Beto, pakikinggan mo ako. Uy, bakit mo pa tinatanong? Ang mga ginagawa niya ay itinuro lang ni nanay, di ba? Dinala siya dito para mag-enjoy. Anong masama kung magtrabaho siya? Ang mga ginagawa niya, ituro lang ni nanay, di ba? Dinala dito para magpahinga, magtulong lang sa gawaing bahay. Anong masama? Tama, Berto. Alam mo naman, si nanay ay galing sa probinsya. Walang masyadong pinag-aralan. Pinapalabas ko siya magbayad ng kuryente at tubig. Maglibot siya, makakita ng bago. Para din sa ikabubuti niya. Tama. Para makakita siya ng bago. Para din sa kanya. Lenny, bakit ka kakaiba ngayon? Maraming tanong. Sa karaniwan, ayaw mo namang pakialaman si Lola, di ba? Hindi ba ninyo nararamdaman na masyado tayong malupit kay Lola? Siya na matanda na. Lahat ng gawaing bahay, siya ang gumagawa. Minsan-minsan pa, kailangan pang lumabas para magbayad. Nagpahinga ba siya kahit isang araw dito? Sapat na. Walang kwenta. Sino nagsabi na hindi siya nagpahinga? Ang buhay dito mas maganda kaysa sa probinsya. Pinapunta dito si Lola para tulungan si nanay sa gawaing bahay. Dapat lang naman, di ba? Tatay. Kung ayaw niyang gawin, sabihin niya lang. Kung pagod siya, mula ngayon, huwag nang palabasin. Pwede naman gawin dito. Tatay, sinasabi mo na dapat niyang gawin. Let me ask you. Pinapatulogin siya sa bodega. Dapat din ba? Ano? Natutulog sa bodega? Tama. Sa loob ng maraming taon, nasa bodega lang si Lola. Walang kama sa bodega. Natutulog lang siya sa banig. Sa kanyang aparador, maliban sa isa apron, 2 damit lang na may butas. Tatay, talaga bang wala tayong pera para sa kama at kwarto para kay Lola? Pasawa, may kanito pa. Berto, huwag kang magkamali. Marami tayong kwarto. Si nanay mismo ang napili doon. Alam din ito ni Tina. Ilang beses ko na sinabi kay nanay, hindi niya pinakinggan. Sinabi niya mismo. Wala na bang masasabi? Mabuhay sa probinsya. Mas mahirap dito. Dito may bahay man lang. Ngunit, ang pagtulog sa banig, hindi maganda kung malaman ng iba. Ganito na lang, pagbalik niya, bilan mo siya ng kama sa bodega. Tatay, matanda na si Lola. Hindi maganda sa kanya ang bodega. Pwede bang magpaupahan siya sa labas? Sige na, huwag na natin pag-usapan. Hanggang ngayon ay matigas pa rin ang ulo niya. Hayaan na lang siya doon. Sa ngayon, may mas malagang gawain tayo. Si Tagapamahala Santos ng Bangko ng Maynila ay darating sa lungsod ng Ilaw. Sa kanyang hawak ay mayroong isang kontrata ng pamumuhunan na bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon? Mahal, kung makukuha mo ang kontrata, ang bahay liwanag ay yayaman na... Siyempre naman, para sa kontrata na ito, ako ay determinadong makuha. Mahal, tulungan mo akong maghanda ng regalo. Alalahanin, mas mamahalin ang regalo. Mas maganda. Gusto kong sa pagtanggap kay Tagapamahala Santos, ibigay ko mismo. Mahal, huwag kang mag-alala. Ako'y maghahanap ng magandang regalo para makuha mo ang kontrata. Oo nga, magaling si nanay pumili. Ako'y sasama kay nanay, pumili ng regalo. Siguro doon magugustuhan ni Tagapamahala Santos. Buti wala ang matandang babae. Matanda at pangit. Galing pa sa probinsya. Kung siya ang gawin nito, baka masira pa. Ate, paano mo sinabi kay Lola? May masama ba sa sinabi ko? Wala naman siya dito. Okay na. Huwag na kayong mag-away. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang usapin ni Mr. Santos. Okay. Kailangan bumalik sa opisina. Mahal, ang regalo ay nasa iyo na. Okay, mahal. Ako, sigurado magugustuhan mo. Boss Antonio, si Tagapamahala Santos ng Bangko ng Maynila ay dumating na sa lusod ng ilaw. Nakapag-set na po ang venue ng dinner. Subaybayan mo ang kilos ni Tagapamahala Santos. Balita, ang bisitang ito hindi lang para pirmahan ang kontrata, kundi para tulungan din ang Bangko ng Maynila maghanap ng partner. Ang pagkakataong ito ay mahalaga sa kumpanya. Pwede niyang palawakin ang pangalan natin sa mundo. Otto, Panggaro. Yung regalong pinapagawa ko, kumusta na ang paghahanda? Naghanda na po ako ng ilang mamahaling regalo. Ngunit narinig ko ang mga katunggali natin nag-order ng mga mamahaling regalo.
Boss Antonio, kailangan din ba natin mag-order ng mamahaling regalo para hindi tayo mapahiya? Ang tanong na yan, iniisip ko din, hindi regalo, kundi puso. May presyo ang regalo, walang halaga ang pagmamahal. Ang mahalaga, maramdaman ni Mr. Santos ang pagmamahal na. Tonyo, kain na. Nanay. Tonyo, halika, kain na. Nanay, di na nakita dito para magpahinga. Hayaan mo na lang ang yaya magdala ng pagkain. Huwag kang laging napupunta dito. Masama sa katawan ang walang ginagawa. Ako, narinig ko kayo tungkol sa regalo. May ideya ako. Nanay, may idea ka ba? Isipin mo, siyang malaking boss, mayaman at makapangyarihan. Ano ang di niya nakita? Mas mabuti siguro, bigyan siya ng bago at di pa niya nakita. Tulad ng pasalubong ng lungsod ng ilaw o mga likham sine. Tama ka. Bakit di ko naisip? June, gawin mo ang sabi ni nanay. Maganda ng pasalubong ng lungsod ng ilaw. Mas bago at mas kakaiba. Mas maganda. Medyo mapanganib ba ito? Matandang gina, paumanhin. Mula po kayo sa probinsya. Baka di masyado nakakita ng dayuhan. At di rin po ninyo masyadong alam ang kanilang mga kaugalian. Si Mr. Santos, mahalaga siya. Kung bigyan mo siya ng murang gamit at siya ay magalit, baka malagay sa panganib ang kumpanya. Ang dayuhan, nakita ko na, di ba, buhok dilaw, matangos ilong, maputi. Noong nagtatrabaho ako sa pabrika, nakita ko ang ilan, gustong-gusto nila ang mga gamit namin. Tuwing uuwi, bumibili ng marami. Chinam, si Tagapamahala Santos, iba siya. Sige na, June. Gawin mo ang sabi ni nanay. Boss Antonio, pakiisipan po muli. Hindi na. Huwag mong maliitin si nanay. Bagaman taga-probinsya, matalino siya at maraming aral na dapat nating matutunan. Ang tagumpay ko ngayon ay dahil kay nanay. Sa pagkakataong ito, maraming magbibigay kay Mr. Santos. Sa halip na lumaban sa presyo, gumawa tayo ng paraan. Manalo gamit ang kulturang Pilipino. Mas mararamdaman ni Mr. Santos ang aming pagtitiwala. Opo. Nanay, salamat. Malaking tulong ang ginawa mo. Wala akong ginawa. Nagsalita lang. Kain na tayo. Lumamig na. Later na muna ang kain. Pwede mo ba akong tulungan? Mamaya tayo. Walang hihingi. Sabi mo. Pwede mo ba akong tulungan gumawa ng mga likang sining? Magaling ka naman. Sigurado magugustuhan ni Tagapamahala Santos. Baka hindi ko magawa ng maayos. Paano kung masira ang negosyo mo? Naku, nanay. Kung hindi magaling ang gawa mo, wala nang magaling sa lungsod ng ilaw. Pa ba nung bata ko, yung pamahiin ng kapayapaan na ginawa mo? Gawa ka lang ng ilan. Siguradong mapapabilib si Mr. Santos. Gagawa ako ng ilan. Salamat, nanay. Kain na. Lola, ano ba talagang dahilan kung bakit ayaw mong umuwi? Mahal, sa wakas, nakarating na ako sa Maynala. Nakita ko na rin si Lenny. Ang mga mata niya, kamukha mo. Magaling at gwapo. Ginawa ko rin siyang pamahiin ng kapayapaan para sa kanya. Lenny, ginawa ito ni Lola sa probinsya. Para sa'yo. Pamahi ng kapayapaan. Ilang taon na ako? Sino pa ang maglalaro nito? Umalis ka, wag mo ako abalahin. Lola. Hindi ko dapat itinapon ang regalo mo. Pasensya na, Lola. Mahal, alam mo ba kung anong hamburger? Parang siya pao lang, pero may gulay sa gitna. Si Lenny ayaw kumain kumbi hamburger. Tinanong ko ang kapitbahay para malaman ang itsura. Dagawa ako para kay Lenny. Lenny, tawa na ang hamburger mo. Kain na. Ang tawag dito hamburger. Wala kang alam. Huwag tang mag-eksperimento. Walang alam kung malinis ba ang ginawa mo. Lola, pasensya na. Hindi ko dapat ginawa yon. Kumusta ka na ngayon?
Tonyo. Tonyo. Anong problema, nanay? Tonyo, baka maganda ka na lang ng mas mamahaling regalo. Nakakot ako na baka ayaw ni Mr. Santos ang aking ginawang pamahiin. Hindi naman, nanay. Ang ganda ng puso mo. Alam kong magugustuhan ni Mr. Santos ito. Kahit hindi niya gusto, aalagaan ko pa rin ang iyong pamahiin. Hello? Naintindihan ko. Nanay, may kailangan akong asikasuin. Pumasok ka muna. Babalik ako agad. Okay. Mahal. Ang order ni Mr. Santos ay napakahalaga sa amin. Ang regalo na sinabi ko, wala bang problema? Huwag kang mag-alala. Balita ko si Mr. Santos, mahilig sa kulturang Chino. Bumili ako ng mamahaling lumang sining. Si Santos, siguradong magugustuhan. Maganda. Lenny, anong problema? Naalala mo pa rin si Lola? Mahal, baka humiin na lang ako ng tawad. Siya naman ang matanda. Hindi niya sinasadya. Nanay, ganyan siya sa'yo. Defend mo pa siya. Wala kang kasalanan. Bakit ka humingi ng tawad? Kung magsasorry, siya dapat ang humingi ng tawad. Lola! Lola! Ate, bakit mo ako hinarangan? Bakit? Hindi mo ba nakita yung matandang babae na sumunod sa atin ng patago? Huwag kang lumapit sa kanya! Ate, paano mo... Sapat na. Huwag na kayong mag-away. Sumunod na siya dito. Tignan natin siya. Kayo ba yan? Bakit kayo dito? Bakit? Ako bang dapat magtanong? Sumunod ka sa amin ng patago. Anong gusto mo? Walang ganon. Wala kayong kinalaman sa papunta ko dito. Huwag ka nang magpanggap. Di mo na kayang manirahan sa bahay ng iyong ampon? Kaya sumunod ka dito para humingi ng tawad? Hayaan mong sabihin ko, maliban kung humingi ka ng tawad kay nanay, hindi ka makakauwi dito. Ate... Huwag kang magsalita. Ako? Humingi ng tawad sa kanya? Walang ganon. Walang pakiramdam. Hanggang kailan ka maghihimagsik? Oh, nanay, alam ko. Ginawa mo lang yan para hindi mapahiya. Lumin natin to. Sumunod ka muna sa amin. Umuwi na lang tayo pagkatapos ng party. Hindi na kailangan. Sa party na to, kasama ko ang aking ampon. Walang kinalaman kayo. Sumama ang ampun mo, ang yabang ni Tonyo. Kailan po siya makipag-usap kay Mr. Santos? Marami ka pang hindi alam. Huwag ka na magpanggap. Matagal na ako lumipas. Wala pa rin ang ampon mo. Hindi naman siya dumating. Sa tingin ko, naghahanap ko lang ng dahilan. Sapat na. Since nandito ka na, manatili ka na lang dito. Huwag kang manggulo at makasira ng negosyo. Mayabang. Walang kwenta kausap kayo. Wait! Anong gusto mo? Sinaktan mo si nanay? Ayaw mo pang aminin. Akala mo ba madali kaming saktan? Deserve niya ang ginawa ko. Ikaw! Nanay, alam kong ayaw mo sa akin. Okay lang, kahit suntukin mo ako. But Tina is your granddaughter. Isang pamilya tayo. Bakit mo siya sinigawan? Nanay, okay ka lang? Tatay, tingnan mo matandang to. Gusto niya bang patayin si nanay bago siya tumigil? Sa harap ng lahat, sinaktan mo ang asawa ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Berto, napasama lang ang loob ni nanay. Huwag mo siyang sisihin. Magpangka. Panggap pa. Ganyan na si Selly, matapang ka pa. Parang kailangan kong turuan ka. Ganyan na si Selly. Matapang ka pa. Parang kailangan kong turuan ka ngayon. Tatay, kahit ano pa, lola pa rin natin siya. Paano mo siya masasaktan? Lenny, umalis ka! Sinaktan niya si nanay! Walang makakatulong sa kanya! May sasabihin ka pa. Saktan mo ako? Ikaw! Alala ko lang. Hihingi ka ba ng tawad? O gusto... Tatay, si Lola yung tunay na ina. Paano mo siya tatuhin ng ganyan? Oh, Berto, nadapa lang ako. Walang problema. Huwag mo nasaktan si nanay.
Nanay, ayos ka lang? Okay lang. Nanda pa lang siguro ako. Magpapahinga lang ako. Tatay, tingnan mo matandang yan. Ang pangit ang ginawa niya kay nanay. Hindi mo ba ipagtatanggol si nanay? Paalala ko lang. Hihingi ka ba ng tawad? Walang ginawang mali si nanay. Anong karapatan mo pilitin siya humingi ng tawad? Antonio. Nanay. Okay ka lang? Okay lang ako. Antonio, wala kang pakialam dito. Umalis ka na. O sige, sasaktan na kita. Gusto mo akong shock? Kaya mo ba? Ang yabang mo. Malaking negosyante ang tatay ko. Para syaktan ang taong walang pinag-aralan tulad mo, isa lang ang kailangan. Takot ka? Kung takot, umalis ka na. Paumanhin siya. Gusto ninyong saktan ako? Hindi ninyo karapat-dapat. Kayong dalawa, gumulo kayo sa party ni Mr. Santos. Wala kayong takot Mr. Santos. Kung ginawa ko ito, may dahilan ako. Oo nga. Narinig ko na ikaw. Gusto mo rin ang kontrata ni Mr. Santos. Masasabi ko sa'yo, ang kontrata ni Mr. Santos ay akin. Pwede ka na. Umalis. Hindi pa tapos ang laban. Huwag mong tapusin ang usapan. Baka ikaw ang mapahiya. Mr. Santos, para sa iyo ang mga pelas na ito. Tanggapin niyo po. Mr. Santos, ang lumang palayok na ito para sa akin na kontrata. Aki! Aki! Sir, ma'am, nangako ko na makipag-ugnayan sa inyo. Sana kayo rin. Magtulungan tayo. Mr. Santos, narinig ko na mahilig kayo sa kultura ng China. Pinagawa ng aking asawa ang isang larawan ng Pilipinas. Tanggapin niyo po. Nakita mo ba? Pinagandaan ni nanay ang lahat para kay tatay. Yan ang tunay na mabuting asawa. Ang regalo namin, siguradong magugustuhan ni Mr. Santos. Hindi tulad ng iba. Walang ginawa, kundi maglasing. Ang alam lang ay manakit. Walang silbi talaga. Mr. Santos, ang lumang larawang ito ay binili ko mismo sa isang kolektor para sa inyo. Ubusin nyo na lang. Mr. Santos, binili ko ito ng mahigit 500,000. Pakiulit po ang tingin. Alam naman ng lahat na si Mr. Santos ay kilalang kolektor. Ang larawang ito, hindi ko man gusto. Lalo na si Mr. Santos. Tama ka. Ang lahat ng may regalo nagastos ng milyon-milyon. Ang 500,000 nyo lang, huwag na kayong magpahiya. Oo nga, itagunan nyo. Huwag nating abalain ang lahat. Huwag nating abalain ang lahat. Itago na! Nanay, tayo na. Hey! Bakit mo dadali ng probinsyana? Hindi ka nahihiya? Oo nga. Nanay, huwag niyo akong sisihin. Mas mabuti nang huwag kayong lumapit. Kung masagasaan si Mr. Santos, hindi lang ang iyong ampon, kundi pati si Berto mapapahamak din. Umalis na kayo. Huwag kayong maging problema. Hindi pwede. Sabihin ko sa'yo, ang regalo ko, ginawa mismo ni nanay. Alam ko, dadala sa akin ng nanay ang swerte. Huwag kang magulo. Kung sirain mo ang negosyo ko, hindi ko kayo titigilan. Nanay, tayo na. Wala kang utang na loob. Mr. Santos, narinig ko na nandito ka. Kaya naghanda ako ng tradisyonal na alahas. Ng kapayapaan. Sana magdala ito ng kapayapaan at kalusugan. Isang simpleng pamahiin lang. Sa ganyan mo mapapabilib si Mr. Santos. Impossible. Tama si tatay. Binyayaran ni nanay ng malaki ang lumang sineng, hindi pa tinanggap. Isang simpleng pamahiin lang. Paano niya magugustuhan? Hey, Tina. Huwag ganyan. Ang gawa ni Lola, kahit hindi mahal, nasa puso naman ang pagmamahal. Nanay, nasa sitwasyon na tayo. Bakit ka pa sumasang-ayon sa kanya? Abalan natin. Paano sila mapahiya? Totoo bang ito ang pamahiin ng kapayapaan? Salamat. Gusto ko talaga ito. To ba ito ang sikat na pamahiin ng kapayapaan? Salamat. Gustong-gusto ko ito. Mr. Santos, sana ang iyong pamilya ay maging tulad ng pamahiin ng kapayapaan, payapa at masagana. Salamat. Kailangan ng pamilya ko ito. Boss Antonio, nag-effort ka. Mr. Santos, kailangan ko itama. Ang pamahiin ng kapayapaan ay gawa ng aking ina. Siya ang nag-effort. Gawa pa ng kamay? Ang galing!
Salamat din, Ma'am. Antonio, ang tungkol sa partnership, pag-iisipan ko ng mabuti. Kumusta? Sinabi ko na. Magdadala ng swerte si nanay. Bakit? Bakit? Ang aking pinaghandaan na lumang sining ay hindi pinansin ni Santos. Ang ginawa lang ni Feli na pamahiin ng kapayapaan ay itinuturing niyang kayamanan. Bakit tatanggapin ni Santos ang gawa ng matandang babae? May something wrong dito? Berto, kasalanan ko. Hindi sapat ang regalo ko. Ikaw ang napahiya sa harap ng maraming tao. Hindi. Ang matandang babae ay probinsyana. Ang kanyang gawa, bakit nagustuhan ni Santos? Siguro ginamit niya ang masamang paraan. Hahanapin ko siya. Sapat na! Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Bagaman taga-probinsya si Lola, matalino siya. Ang kanyang mga handicraft ay maganda. Nung gumating siya sa bahay, para sa bawat isa sa amin, may handcrafted na regalo. Pinabayaan lang natin itapon ni Lola. Sumagot ka! Tatay, bakit pa rin matigas ang ulo mo? Nagastos tayo ng malaki. Walang nakuha. Kay Lola pa. Ang handcrafted na regalo ang nagustuhan ni Santos. Sa tingin mo, si Lola pa rin ang may kasalanan. Sumagot ka! Huwag mo nang banggitin ang babaeng yun. Tatay, hanggang kailan pa ang katigasan ng ulo mo? Kailan mo ba matatanto ang kabutihan ni Lola? Lenny, kumalma ka. Bagaman tinanggap ni Santos ang regalo, hindi ibig sabihin makukuha nila ang proyekto. May pag-asa pa tayo. Antonio Quinto, hindi makukuha ang proyekto. May pag-asa pa ako. Berto. Ang pagkiling ay nakakamatay. Kaya pala ang matanda ayaw umuwi. Sumama na sa kanyang ampon para magyaman. Baka nakalimutan na kami. Mas paborito siya. Miguel, anong ginagawa ninyo? Naghahanap kami ng tao. Naghahanap? Private villa ito. Walang hinahanap ninyo. Kuya, naghahanap ako ng lola. Siya si Feli Quinto. Siya at ang kanyang anak na si Antonio Quinto ay nakatira dito. May emergency ako sa kanya. Kung hindi ko siya makita ngayon, hindi ako alis. Hanap ng ina ni Boss Antonio? Maghintay kayo. Tatanungin ko. Tita Feli, alam ko nang nangyari. Ang galing ninyo. Gamit lang ang pamahiin ng kapayapaan, nakatulong kay Tonyo para makuha ang proyekto. Nanay, salamat po. Sa tulong ninyo, nakuha ko ang proyekto ni Santos. Maraming salamat. Ikaw talaga ang aking swerte. Walang anuman. Isang pamilya tayo. Ginawa ko lang naman ang mga kaya kong gawin. Mrs. Quinto, may 2 tao sa labas. Gusto kayong makita. Sabihin mo sa kanila, hindi ko makikita. Ngunit, sinabi nila na hindi sila alis. Walang pakiramdam. Nanay, papalayas ko na silang dalawa. Wait lang. Hayaan mo na. Ikikita ko na lang sila para matapos na. Halika! Ang matandang babae na to. Pinapahintay pa kami ng matagal. Ganin ba dapat ang matanda? Ate, huwag mong sabihin yan kay Lola. Malapit na siyang lumabas. Lola, sa wakas, makikita ka na namin. May kailangan ba kayo? Lola, sinusunod ko na po kayo. Hindi na po ako naglalaro sa Makadek. Hindi na po ako naghahari-harian. So? Lola, nag-aral na po ako. Ito po ang report card ko. Tingnan po ninyo. Huwag na, wala akong paki. Para sa iyo si Lenny nag-aaral hanggang 3:00 ng umaga. Bakit mo siya sinabihan ng ganyan? Para sa akin, nag-aaral hanggang 3:00 ng umaga? Wow, napakaswerte ko. Ano ibig mo sabihin? Wala lang. Kahit mag-aral siya ng husto, walang pakialam sa akin. Ang bahay ko ito. Kung wala kayong kailangan, pwede na kayong umalis. Tingnan mo ito. Si Lenny nag-aaral hanggang 3 a.m. para makakuha ng magandang grado para sa iyo. Ano mo masasabi mo? Walang pakialam ka. Bakit? Ilang beses ko siyang sinabihan. Ilang beses niya akong pinagbuhusan. Ilang beses ninyo akong sinigawan. Naalala pa ba? Alam ko po, Lola. Alam ko po. Akala ko dati. Ayos lang ang lahat. Dapat sinunod ko kayo. Pasensya na po, Lola. Huwag ka na magpakaawa. Humingi ka ng tawad. Mag-aral ka man ng husto. Mabuti man kayo o masama. Walang pakialam ako. Wala na akong pakialam. Ganyan ba dapat maging matanda? Ipapahingi ko ng paumanin sa kanya. Ate, tahimik muna tayo. Walang kasalanan si Lola. Ako, may kasalanan. Huwag ka na magpanggap na humingi ng tawad.
kung gaano ka nagsipag mag-aral. Kung kayo ay nasa mabuti o hindi, wala na akong pakialam. Hindi ko na pinapansin. Lola, kung nalaman ko lang kami yung sakripisyo, baka hindi ka naging ganyan na yon. Grabe si Tita Feli ngayon. Parang hindi na siya matanda, parang kaaway na. Lenny din, biglang nagbago. Dahil kay Tita Feli, nagsipag mag-aral. Ate, walang kasalanan si Lola. Ang pag-aaral ay para sa sarili. Ganito lang kadali. Dapat noon pa alam ko. Lenny, ano ba talaga ang problema mo? Nahanap ko ito sa kwarto ni Lola. Maintindihan mo, pag binasa mo, Mahal, graduate na si Tina ngayon. Pinapasukan niya pa ang sikat na universidad sa Maynila. Dati mong pinapangarap may magtapos sa pamilya. Si Tina ngayon ay ipinagmamalaki na. Halika! Magayos na! Graduate si Tina ngayon. Dapat natin kuhanan ng litrato. Dinisin mo ang basura sa lugar. Ang ganda. Tingnan ko. Tina, Ang lugar ay nilinis ko na. Pwede na ba mag-picture? mag-picture ka pa. Probinsyana ka, walang kultura. Mood na lang. Tina, halika na. Magsisimula na. Coming! Gusto ko rin makasama sa picture. Ngunit, hindi ko nagawa makasama sila. May nagawa ba akong mali? Mahal, huwag kang mag-alala. Nasa bahay ng anak natin ako. Masaya ako dito. Wala kang dapat ipag-alala. Umalis ka dyan! Stop! Cheese! Mapagmahal ang anak at balae. Kung may hindi ako alam, mabait nilang itinuturo. Ikaw talaga, di mo gumagamit ang rice cooker. Para saan ka pa dito? Oh, Berto, huwag mo nasisihin si nanay. Hindi naman niya sinasadya. Pero nanay, ikaw din, di mo alam gamitin. Bakit di mo sinabi? Ngayon, naantala na ang pagkain. Bakit nakatayo lang? Magluto ka na! Opo. Ang mga apo ay malaki na. Si Christina na sinasabi ko, sobrang talino. Oo nga, malapit na ang kanyang kaarawan. Gusto niya ng magagandang damit. Kailangan kong mag-impok para sa kanyang regalo. Tina, maligayang kaarawan. Bagong damit para sa iyo. Ano to binili mo? Hangi. Mahal, kung nandito ka lang, masaya sana ako. Ang lola natin ngayon. Bang, dahil sa atin? Di na kalimutin, naiwala ang kwintas. Matagal ko lang nahanap. Tina. Sabi ko na, bakit hindi ko mahanap? Ikaw palang nagnakaw. Hindi ako. Hindi ka? Nasa kamay mo ang kwintas. Hindi ikaw ang nagnakaw? Sino pa? Nahanap ko lang ito. Hindi ako nagnakaw. Sapat na, probinsyano pa rin. Marumi kang tao. Puro magnanakaw lang. Bakit pa pinapunta kayo dito? Para saan? Umalis ka. Lola, ang kwintas. Ikaw ang nahanap. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahal, si Tina ay katulad mo. May sakit na migrasyon. Pinag-aralan ko ulit ang pagmasahe. Kapag sumasakit ang ulo niya, pinamasahe ko siya ng matagal. Sa wakas, nagaling na siya.
Bakit ka nandito sa kwarto ko? Tina, nakita kong sumakit ang ulo mo. Papamasahe kita para makapagpahinga. Kailangan ko ba yan? Baka hindi mo alam ang ginagawa. Paano kung masira mo ako? Tina, pakikinggan mo ako. Ang paraan ko, pinag-aralan ko talaga. Maganda ang epekto. Tingnan mo, ang migrasyon mo hindi na sumakit, di ba? Walang kwenta ang sinasabi mo. Ang migrasyon ko ay nagaling dahil sa sopas ni nanay. Ano naman ang pakialam mo? Huwag ka nang magmayabang. Ako rin ang nagluto ng sopas na yan. Si nanay lang ang nagdala. Tsaka ang sopas na yan, kailangan may kasamang pagmasahe para mas epektibo. Sapat na! Huwag ka na mapaliwanag. Umalis ka na! Naasar ako sa'yo! Magpahinga ka na lang. Hindi naman hindi sinabi ni Lola. Wala lang akong pakialam. Hindi naman hindi sinabi ni Lola. Wala lang akong pakialam noon. Ang nagpatumba, hindi ang huling balahibo, kundi lahat ng balahibo. Ate, naalala ko pa, nung bagong graduate ka, walang work experience, pero nakahanap ka sa kumpanyang maganda ang sahod. Totoo yan? Bakit? Naalala ko pa, palagi kang nagtataka kung paano mo nakuha ang ganong magandang trabaho. Hindi ko alam. Hindi ba si nanay yung naghanap? Palagi kong akalain na si nanay yung naghingi para sa trabahong ito. Basta pa, may sagot doon. Mahal, graduate na si Tina. Busy sa paghahanap ng trabaho. 2 araw pa lang, may nakitang magandang kumpanya. Ngunit hindi siya kwalipikado. Walang pagkakataong mag-interview. Ako, walang kakayahan. Nakaupo lang sa baba. Naghihintay sa pinuno na lumabas. Bakit ganito ang katotohanan? Ang nakita ko, hindi ganito. Bakit ka dito? Bakit ka nandito? Tina, nandito ako. Sapat na. Kasama ko kaibigan ko para mag-interview. Nandito ka ba para guluhin ako? Umalis ka na. Hindi ganun ang nangyari. Pakinggan mo ako. Wala nang sasabihin. Binabalaan kita. Pinaghirapan ko makakuha ng slot dito sa kumpanya. Kung dahil sa'yo, sirain mo ang interview ko, hindi kita titigilan. Umalis ka na! Tina, sino yan? Hindi ko kilala. Baka siya yung tagalines. Umalis na tayo. Sa kumpanyang gusto ni Tina, matagal akong naghintay para makausap ang pinuno. Pinakilala ko si Tina sa kanya ng ilang araw. Sa wakas ay pumayag siya bigyan ng interview. Paano nangyari to? Ang interview ko ay pinaglaban ni Lola. Sa baba ng kumpanya. Para sa akin. Ate, hindi ko alam na para makakuha ka ng trabaho na to, ang hirap na pinagdaanan niya. Ate, di ko alam, para lang makakuha ka ng trabaho na to, gaano kahirap para kay Lola. Ang pinuno doon ay matigas ang ulo. Matagal ko siyang kinausap pero ayaw niya pa rin bigyan ng interview si Tina. Pinuno, pakitingnan ang resibo ng apo ko. Graduate siya ng magandang universidad. Naging magaling siya sa paaralan. Marami siyang napanalu ng unang gantimpala. Pakitingnan. Ilang beses ko na sinabi, ang apo mo ay hindi kwalipikado. Ang hinihingi namin kahit basahin ko, hindi ko pa rin papayagan. Nuno, pakiisip muli po. Gusto talaga ng apo ko sumali sa kumpanya ninyo. Pakitulungan po. Bigyan niyo siya ng interview. Pwede po ba? Kahit manligaw ka, hindi ko papayagan. Alis! Okay ka lang. Okay lang, apo. Marahil ang apo ko ay hindi talaga para sa kumpanya ninyo. Pinuno, pasensya na po. Pasensya na po. Una kong nakita ang ginawa mo. Hayaan na. Babalitaan ko siya bukas. Pumunta para sa interview. Tunay po ba? Maglaro ako? Salamat po, Pinuno. Ingat po, Pinuno. Salamat. Para sa interview ko, nagtiis si Lola. Di ko man nang alam. Para sa aking pag-interview, nagsakripisyo si Lola. Ngunit hindi ko alam. Bagaman natumba ako,
Buti na lang ang pinuno pinayagan si Tina mag-interview. Ang galing talaga ni Tina. Sa una, hindi siya qualified sa interview. Nang nag-interview siya, nakapasa siya agad. Masaya siya, masaya rin ako. Bukas na siya magtatrabaho. Tutulungan ko siyang plansahin ng damit. Ate, naalala ko pa. Nung una kang magtatrabaho, dahil hinawakan ni Lola ang damit mong isusuot, sinigawan mo siya. Ha? Ano yung ginagawa mo? Bakit isusuot ko bukas sa trabaho? Anong gagawin ko kung marumihan mo? Tina, nakita kong gusot ang damit mo. Kaya kinuha ko para plansahin. Kailangan ko ba? Kahit marumi, mas malinis pa sa'yo. Araw-araw lang gumawa ng gulo. Umalis ka dyan! Pasensya na. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Ang trabaho ko, pinaghirapan ni Lola. Ngunit nung araw na, masaya siya. Sinisi ko siya sa paghawak ng damit ko. Pasensya na, Lola! Ang trabaho ko, pinagdasal ni Lola. Pero noong siya ay masaya, sinisi ko siya sa damit ko. Pasensya na, Lola. May trabaho na si Tina. Nakatulong din ako. Di pa niya alam na ako ang tumulong. Ngunit basta siya ay masaya, kahit di niya malaman, habang buhay ay ayos lang. Sa huli, siya ang paborito kong apo. Kahit gaano kahirap, walang reklamo. Pasensya na, Lola. Di ko talaga alam. Ate, anong nararamdaman mo ngayon? Paano nangyari? Ganon ko siya ginawa. Pero bakit siya gumawa ng marami? Dahil para kay Lola, kami ang pamilya niya. Para sa pamilya, walang kailangang dahilan at walang kailangang ipaliwanag. Si Lola ay nagbigay ng marami. Pero di ko man lang nalaman at laging siya sinisi. Kaya si Lola ay naiinis sa amin. Ate, pagkatapos mong basahin, naintindihan mo na ba ako? Patuloy na pagpapakita ng galit ni Lola sa amin ay kasalanan ng lahat. Pasensya na. Hindi ko talaga alam. Lenny, Tara, hanapin natin si Lola at linawin natin. Opo. Nang dumating si Lola, palagi kaming hindi nasisiyahan. Gusto namin siyang paalis. Sino ka? Lenny. Ikaw si Lenny, di ba? Ako, si Lola. Dala ko ang mga pasalubong para sa aking apo. Lola? Malis ka. Wala akong Lola na ganyan. Ngayon, may bagong pamilya na si Lola. Hindi na siya matatakot na paalisin. Sino po ang hinahanap ninyo? Hanap namin si Feli. Nasa loob po ba siya? Nasa loob si Mrs. Feli. Sino kayo? Bakit kayo naghahanap sa kanya? Si Feli ang lola namin. Kami ang mga apo niya. Pupuntahan namin siya pa uwi. Dito ang bahay ni Mrs. Feli. Isa lang ang anak niya, si Sir. Walang mga apo. Umuwi na kayo. Si Feli ay talagang lola namin. Ako si Christina, ang kanyang apo. Siya si Leonardo, ang aking kapatid. Pwede ka magtanong kung ayaw mong maniwala. Maghintay muna kayo. Tatanungin ko si Ginang. Ate, Tara, pumasok ka tayo. Malamig na ngayon. Ang damit ni Tonyo para sa party, dapat maganda at mainit. Gamitin na lang. Tita, magaling kang pumili. Pinag-isipan mo ng mabuti? Ginang, may 2 tao sa labas na nagsasabing mga apo ninyo. Wala mo akong mga apo. Paalisin sila. Lola!
Lola, umuwi na po tayo. Lola, nabasa ko ang sulat mo kay Lolo. Alam ko na po ang aking pagkakamali. Patawarin niyo po kami. Pareho kayo. Ang bahay ni Tita Feli ito. Ang tawag dito ay trespassing. Pwede ko kayong ipakulong. Si Feli ang lola namin. Hindi dito ang bahay niya, kundi sa bahay namin. Lola, umuwi na po kayo sa amin. Di ba sinabi ko na sa inyo? Ang bahay niyo yan, hindi akin. Umalis na kayo. Wala na kaming ano paman. Lola, hindi po ganoon. Si tatay ay anak nyo. Ang bahay niya ay bahay nyo. Lola, kami ang apo niyo. Kami ay pamilya. Pamilya? Itanong ko sa inyo, si Berto ba nag-utos sa inyo? Hindi niyo masabi. Hayaan ko na. Si Berto, hindi niya ako itinuturing na pamilya. Ang bahay na gusto niyong balikan natin ay bahay ni Berto. Dito lang ang bahay ko. Ang aking ampun lang ang tumatanggap sa akin. Lola, tinatanggap ka namin. Ikaw ang aming lola. Pakiayos po. Alam ko na po ang aking pagkakamali. Umuwi na po kayo sa amin. Lola, alam ko na po na mali kami. Patawarin niyo na po kami, please. Ang ginawa niyo sa akin, hindi ko malilimutan. Umuwi na kayo! Lola, kung ayaw niya sumama, sa amin umuwi. Mananatili akong nakaluho dito, sa anumang paraan. Dadaling ko kayo Lola, pabiusap po. Sumama na po kayo sa amin umuwi. Ipapaliwanag namin kay tatay at nanay na wala kayong kasalanan. Wala kayong kasalanan! Walang kasalanan? Noong nilalait niyo ako at nilalabag ang aking danggal, bakit hindi niyo sinabing wala akong kasalanan? Gusto niyo akong dalhin ulit sa bahay? Hindi ba kayo nahihiya? Lola, pasensya na po. Lola, kami po ang may kasalanan. Ang bahay ko, dito lang. Kung nagpapasensya kayo, umalis na kayo at huwag na kayong bumalik. Sa mga tala, dahil naiwan na sa bahay nyo, itapon nyo na lang. Lola, hindi ko itatapon. Walang isang gamit niyong itatapon ko. Aalagaan ko po lahat, Lola. Wala na akong pakialam. El, paalisin mo sila. Lola. Pareho, tara na. Kami ang may kasalanan kay Lola. Lenny. Hindi namin nakita ang sakripisyo ni Lola, kaya siya nasasaktan. Paano ba mapatawad tayo ni Lola? Paano ba? Umuwi na tayo. Usapan natin si tatay. Tita, huwag po malungkot. Wala po kayong kasalanan. Pinag-aral niyo si Berto. Siya ang walang utang na loob at nasaktan kayo. Ang sitwasyon nila ngayon ay gawa nila mismo. Tita, huwag po kayong mag-alala. Ako at si Tonyo, palagi po kami nandito para sa inyo. Paalagaan po namin kayo. Arnel, salamat. Tita, isang pamilya tayo. Walang anuman po. Pinag-aral niyo si Tonyo at ginawa niyo matalino. Kami po na mga apo ay dapat lang alagaan kayo. Mahal, tingnan mo. Bago para sa'yo. Maganda! Gusto mo? Opo. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo mukhang malungkot? Tatay. Pinuntahan namin si Lola. Siya?
Hindi pa rin siya uuwi? Sige, walang utang na loob. Wala namang problema. Tingnan natin hanggang kailan siya magtitiis. Tatay, may tatanong ako. Ang ginawa ni Lola para sa amin, alam ba ninyo? Siya ang lola ninyo. Pinangangasiwaan niya kayo. Pinangangalagaan kayo. Dapat lang niyang gawin. Kung hindi, bakit ko pa siya dinala dito? Tatay, paano mo nasabi yan? Tatay, patuloy ka pa rin bang magmatikas? Kailan mo ba matatanggal ang pagkainis mo kay Lola? Walang galit sa lola ninyo. Sa tingin ko, ang matanda ay dapat alagaan kayo. Dapat niyang alagaan kayo. Dapat lang. Hindi kami utang sa Lola. Kami ang may utang sa kanya. Sa mga taon na ito, ginamit namin ang pagmamahal ni Lola para pagsamantalahan siya. Walang utang si Lola sa atin. Kami ang may utang sa kanya. Sa mga taon na ito, ginamit namin ang pagmamahal niya para lang pagsamantalahan siya. Ikaw, Lenny! Bakit mo sinasagot ang tatay mo? Sakripisyo ni Lola ay alam namin ng tatay mo. Kami, hindi pa babayaan si Lola. Ikaw naman, focus ka lang sa pag-aaral mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Nanay, matagal nang nawala si Lola. Hindi ninyo man lang siya bisitahin. Ganito ba ang hindi pa babaya? Tina, wala namang gagawa sa kapatid mo. Bakit ikaw din hindi marunong? Bagong graduate ka lang. Pinaghirapan mo makahanap ng trabaho, lagi kang lumalabas. Paano kung mawalan ka ng trabaho? Trabaho? Nanay, dahil binanggit mo ang trabaho ko, tanong ko lang ulit. Ang trabaho ko, ba ikaw ang naghanap? Ang trabaho mo, syempre pinaghirapan ng nanay mo para sa'yo. Walang siya. Sino pang mag-aalaga sa'yo? Ikaw naman, hindi lang nagpasalamat. Sinagot mo pa ang nanay mo. Wala kang utang na loob. Hindi si nanay ang naghanap ng trabaho ko, kundi si Lola. Ano? Sinabi ko, kung hindi si Lola, na araw-araw naghihintay sa baba ng opisina, nagmamakaawa. Sa tingin ninyo, bakit ako na hindi qualified pinapa-interview? Kung ganoon, ang trabaho mo ay talagang si Lola ang naghanap? Tatay, basahin mo ang sulat na ito, malalaman mo na. Saan galing ang liham? Para kay Lolo, galing kay Lola. Pag nabasa mo ito, malalaman mo na ang tunay na katotohanan. Okay. Kahit ang trabaho mo ay pinahanap ni Lola, dapat lang naman yan. Ilang liham lang to. Walang ibig... Tatay, ni Lola, hindi mo man lang titingnan. Anong mangyayari kung basahin ko? May babalik ba niya ang order na kinuha niya? Tatay, kailan mo ba makikita ang sakripisyo ni Lola? Ang posisyon mo ngayon ay dahil kay Lola. Anong ibig kong sabihin? Ako ang tatay mo. Pinaghirapan ko ang posisyon ko ngayon sa aking sariling galing, hindi sa kanya. Hindi lang niya ako tinulungan kahit papaano, kundi pinaproblema pa ako. Tatay. Hindi mo pa napapansin. Simula nang umalis si Lola, ang gulo na ng bahay natin. Dahil kay Lola, ang bahay natin ay naging maayos. Kaya ka nakapagtrabaho. Hindi mo ba naiintindihan? Sige na, ano man ang sabihin, siya at ang kanyang ampon ang sumira na pakikipagtulungan ko kay Santos. Walang duda na totoo yan. Tatay. Sapat na. Tapos na ang usapan. Mula ngayon dito, walang pwedeng banggitin siya. Hindi ako naniniwala na habang nandito si nanay, magugulo pa ang bahay. Tatay, totoo po lahat ng sinabi ko. Bakit hindi niyo po ako pinaniniwalaan? Para sa pamilya natin, marami po ginawa si Lola. Sapat na. Huwag na nating pag-usapan pa. Huwag kang magalit. Asawa, hanap mo ako damit. May meeting ako. Okay. Di natin nakuha ang order ni Mr. Santos. Ang kumpanyang Liwanag dapat makakuha ng bahagi dito. Kumito? Ang damit na ito, bakit inilaban? Toto!
Kung ito? Ang damit na ito, 2 linggo na. Ano ba to? Di nilaban? Di ko alam. Subukan natin ito. Halika, tingnan mo. Di mo nakita ang mansa dito. Ako. Asawa, ano ba to? Ang simple na ng laba, di mo pa magawa? Pasensya na, Berto. Simula na umalis si nanay, sira na ang washing machine. Yung card ng dry cleaner, di ko alam mo saan niya nilagay. Di ko talaga mahanap. Nanay na naman! Naniniwala na di mabubuhay ang pamilya kung wala siya. Tita, bakit nandyan ka na naman? Ako na lang ang mag-aayos nito. Sabi mo, pagdating ko, hindi ako pinapagluto, hindi rin pinapalinis ang bahay. Ngayon pa, hindi na ako pinapag-ayos ng damit. Ay, nanay. Kinuha kita para Hindi para maglingkod. Tama po, tita. Kahit gawin man, ako na lang po. Sabi niyo, kung tapos niyo na, ako, kailan ko malalampasan ang pagsubok mo? Kaya nga, nanay, tingnan mo na lang, bigyan mo ako ng pagkakataon, pwede po ba? Opo, susundin ko. Nanay, ang tungkol sa handaan, ayos na lahat. Sa gabi, ihahayag ko ang iyong pagkatao para lahat ng empleyado makilala ka bilang tagumpay. Tonyo, sinabi ko na hindi kailangan. Bakit may handaan pa? Nanay, ang pagkakaroon natin ng kontrata ay dahil sa'yo. Ang handaan, para sa'yo. Pumayag ka na sa handaan. Opo. Pumayag na ako. Salamat, nanay. Pagkapanggulo, matagal na naming hinihintay ang pagdating nyo. Narinig ko na hindi pa kayo napupunta dito. Sa handaan ngayon, ihahayag ko ang iyong pagkatao. Siya ang aking ina. Sa pagkakataong ito, ang kontrata ni Mr. Santos ay dahil sa kanya. Matandang ginang, maligayang pakikita. Maligayang pakikita. Matagal ko nang narinig na may ina si Tagapanggulo. Ngayong nakita ko na, talagang hindi pangkaraniwan. Boss Joe, may ginagawa pa ako. Hindi ako makalayo. First time ng nanay ko dito. Ipasyal mo siya sa kumpanya. Tagapanggulo, huwag po kayong mag-alala. Pag-aalaga ko po ang ginang. Nanay, babalik ako pagkatapos. Magtrabaho ka. Ginang, magpasok po kayo. Ano? Okay, got it. May problema ba? May problema sa kumpanya. Ngunit, hindi ito malaki, ginang. Magpatuloy tayo. Mahal ang trabaho. Kung nagmamadali ka, magtrabaho ka muna. Ako na lang maglibot. Ngunit, si Tagapanggulo. Ako na mapapaliwanag kay Tonyo. Magtrabaho ka na. Ginang, maglibot muna po kayo. Matapos ko ang gawain, babalik agad. Pumunta ka na. Lola! Pakinggan nyo, dinala kayo dito para makita nyo ang mundo. Tsaka, ang tagapangulo ng kumpanyang Kinto, dadala ang kanyang ina dito. O di ako nga balahin. Berto, kung nakuha natin ang pagkakataong ito, makakakuha ba tayo ng bahagi sa proyekto? Alam ko, ang tagapangulo ng kumpanyang Kinto ay napakahalaga ng kanyang ina. Kung mapasaya natin ang kanyang ina, ang pakikipagsosyo natin ay siguradong matutuloy. Okay, naintindihan ko. Berto, tutulungan kitang makuha ang pakikipagsosyo.
Lola, bakit ka din dito? Sa lugar ako pumunta. Ano ba pakialam nyo? Bakit ka sumunod? Gusto mo ba akong sirain? Ako? Sirain ka? Sa pagbibigay ng regalo, hindi pa tayo tapos. Ngayon, sumunod ka pa dito. Sisira sa pakikipagsosyo ko. Hanggang kailan ka magsisira? Nanay, ang kontrata na ito ay napakahalaga kay Berto. Dahil sa'yo dati, di nakuha ni Berto ang kontrata. Malaki na ang epekto nun. Ito na ang huling pagkakataon niya. Ako ang dahilan! Marcel, isipin mo muna bago magsalita. Bilang asawa niya, di mo siya natulungan. Pero ako pa ang sinisisi mo. Hindi mo ba nakikita na nakakatawa? Sapat na. Natapos na ang nakaraan. Huwag na nating balikan. Umalis ka ngayon mismo. Papayagan kitang umuwi. Kung hindi, huwag kang umuwi dito. Tatay! Matagal na namin hindi nakita si Lola. Pwede ba magsalita ka ng maayos? Oo nga, tatay. Huwag mo nang pagalitan si Lola. Huwag na kayong magsalita. Kung gusto mong umuwi, umalis ka na. Huwag mo akong sisihin kung magalit ako. Mayabang ka. Sinabi ko na sa'yo, walang relasyon tayo. Kahit man implora ka, hindi ako uuwi. Ang pamilya ko, si Tonyo lang. Sa paningin mo, ang iyong ampon na si Tonyo ang iyong anak. Kung nasaan si Tonyo, dun ang bahay mo. Tama ka. Ikaw! Si ang nasa isip mo. Ganito ka talaga. Hindi ka karapat-dapat na maging nanay. Tatay, wag po ganyan. Marami na pong ginawa si Lola para sa amin. Nagkakamali lang po kami sa kanya. Opo, tatay. Si Lola ay talagang maraming ginawa para sa pamilya. Hindi mo lang po alam. Ako? Berto, maraming tao dito. Huwag ka na makipag-away si nanay ngayon. Galit na galit. Tiis-tiis ka na lang. Baka mag-away kayo. Mapahamak ang negosyo. Mas maganda yan. Ginuro mo ako dito para hindi ko makuha ang kontrata para bigyan ng pagkakataon ang ampun mo. Tama ba? Tatay, hindi po ganun si Lola. Huwag po kayong magkamali. Huwag ka na magsalita! Wala kang karapatan! Si Antonio, anong meron siya? Walang hiya ka, pinoprotektahan mo siya. Para saan? Hindi ko siya tutulungan. Ikaw ba ang tutulungan ko? Ano? Nanay, si Berto ay yung tunay na anak. Hindi mo man lang tulungan. Sa halip ay pinagsamahan pang ampon para saktan siya. Wala ka bang awa? Tama ka. Tutulungan ko siya. Hindi ba pwede? Ikaw! Huling tanong ko na lang. Gusto mong gulo hanggang dulo? At ano ngayon? Okay. Kung hindi kita paparusahan ngayon, magiging malakas ka. Itigil nyo! Sumosobra ka na. Itigil mo yan. Berto, siya si Boss Joe, panggulo na kumpanyang Kinto. Alam mo ba, ang pakikipag-ugnayan ni Mr. Santos ay nakuha nila. Kung makipag-ugnayan tayo kay Boss Joe, magkakapera tayo ng malaki. Oh, Boss Joe, bakit po kayo narito? Ano ang nangyayari dito? Pasensya na po, Boss Joe. Taga-bukid lang po siya. Nagulo po siya dito sa inyong salusalo. Pasensya na po. Wala pong problema. Aga po namin siya aalisin. Bakit nakatayo lang? Umalis ka na. Hindi ito bahay mo. Pwede akong pumunta at umalis. Ikaw, walang pakiramdam. Paalisin mo siya? Ha? Magaling. Oh, Boss Joe. Ikaw po ang nagturo. Wala pong problema. Hindi ko po siya papayagang magulo ang salusalo para kay... Umalis ka na. Ikaw ang dapat umalis. Ikaw ang dapat umalis! Boss Joe, ano ibig sabihin mo? Boss Joe, bakit mo ako sinampal? Sinampal ka dahil bastos ka at walang ut. Alam mo ba kung sinong nasa harap mo? Di ba siya taga-probinsya lang? Tag-probinsya? Ang gusto mo paalisin ina ng taga-pangulo namin. Mathandang kinang.
Ina nung taga-Pangulo? Si Feli ay ina ng tagapang-ulo. Boss Joe, sigurado ka ba? Siya lang ang biyanan ko. Taga-probensya lang siya. Paano siya maging importante? Dahil babae ka, ayaw kitang suntukin. Magmura ka pa kay matandang ginang. Puputulin ko dila mo. Boss Joe, siguradong nagkakamali ka. Siya ang nanay ko. Taga-probinsya lang siya. Tamad at gutom. Hindi ako mananampal na babae, pero pwede kitang suntukin. Humingi ng tawad kay matandang ginang bago dumating ang tagapang-ulo. Wala kang matatakbuhan. Ngunit ako... Nanay, pasensya na... Patawarin mo ako. Hindi ka nagsisi. Alam mo mapapalo ka. Sa tingin mo pa ba, nagpunta lang ako para gulo? Huwag mo akong pilitin! Anong mangyayari? Gusto mo ulit suntukin si nanay? Antonio! Antonio! Walang mangyayari kay nanay. Nandito ako. Walang makakapanakit sa kanya. Huwag na lang. Ayoko silang makita. Naintindihan ko. Antonio, tagapangulo, nandito po. Ang sinabi ni nanay, narinig mo ba? Opo. Agad na dalhin ang iyong pamilya at umalis na! Mula ngayon, kumpanyang Quinto ay hindi na makikipag-ugnayan sa inyong kumpanya. Okay, naintindihan ko. Ganun pala. Kayong lahat ay nagkakampi. Ang layo ninyo ay sirain ako, di ba? Ipapaalam ko sa inyo, hindi nyo matutupad. Tapos ka na ba? Umalis! Nanay, tayo na. Sa lahat ng bisita, gusto kong ipakilala ang aking ina. Siya ang dahilan ng matagumpay na pakikipagtulungan ng aming kumpanya sa aming mga suppliers. Okay. Berto, ayos ka lang? Anan, hindi ko sinubok ang alamin. Di ko yun alam. Si Antonio, tagapang-ulo pala ng kumpanyang Quinto. Di ko maintindihan si nanay. May ampun siyang si Antonio. Di man lang tayo tinulungan. Nanay, nasa isip mo ba na hindi natin talaga kilala si Lola? Sapat na! Huwag niyong banggitin! Baka may ibang dahilan si nanay? Di naman niya siguro sinadya itago ang pagkatao ni Antonio. Itinago niya para mapahiya ako? Gusto niya akong pagsisihan? Impossible! Walang pagsisihan si Berto! Walang kasalanan ako! Hindi ko tatanggapin! Berto, ayos ka lang? Ako, walang kasalanan. Berto, gising ka na. Kumusta? Saan tayo? Ano nangyari sa akin? Nasa ospital tayo. Sabi ng doktor, stress ka daw, kaya ka nag-collapse. Kailangan mong magpahinga muna. Nandito na ba siya? Hindi pa, ang nanay talaga. Ang anak niya, ganyan na ang sakit, ayaw pa rin pumunta. Sa tingin ko, nasa tabi ng ampun niya ngayon. Hindi na maalala ang tunay niyang anak. Ampunado lang. Ang tunay na anak, hindi man lang. Pinin ba dapat ang nanay? Doktor, kumusta ang asawa ko? Malubang tugo at rare na blood type. Buti may stock ang ospital. Stable na ang kondisyon. Magpahinga lang dito. Pwede na umuwi. Salamat, doktor. Nakita ko ang medical records niya. Noong kolehiyo niya, may malubang dugo ba siya? Nakita ko ang kanyang record. Noong kolehiyo ba siya, nadugo ng malakas? May naalala ko. Alam kong rare ang dugo ko. Walang pakialam si nanay noon. Isang tita ang nag-donate. Para lang ako maligtas.
halos mamatay siya. Buti na lang yung nagdala sa'yo dito. Panda blood din. Ganun din niya yun. Gamit din dugo niya para iligtas ka. Ibig mong sabihin, ang nagligtas sa akin na yun, yung tita pa rin dati. Tama. May siya ring panda blood. Nag-donate monthly. Kaya ang ospital natin, may sapat na dugo. Doktor, pwede bang malaman ang pangalan niya? 2 beses niya akong niligtas. Gusto kong pasalamatan siya. May pangalan niya sa record. Siya, si Feli Quinto. Ano? Si nanay yung nagligtas sa akin. Imposible. Paano niya ako ililigtas? Nung ako nag-graduate, hindi man lang niya pinuntahan. Dahil pagkatapos mag-donate, hindi na siya makalakad. 1 buwan siya nakabed. Simula noon, halos monthly siya nag-donate. Parang handa na sa posibleng malaking dugo. Paano mangyari yan? Siya lang ang nasa puso niya. Paano ako ang tunay niyang anak mo, donate? Paano nangyari to? Sa puso niya, ang ampun lang. Paano niya ako, ang tunay na anak, bibigyan ng dugo? Ano ang problema? Ina mo yan. Nagbigay dugo. Normal lang yan. May maling pagkakaintindi ba kayo sa kanya? Alam ko noon, parang nangiligtas ka. Nagmamakaawa siya sa buong ospital. May tao ba? Tulungan niyo ang anak ko! May tao ba? Doktor! Doktor, tulungan niyo ang anak ko! Third ensayo! Huwag mag-alala, nakaayos na ang operasyon. Salamat, Doktor. Doktor, kailangan pa ng dugo ang pasyente. Subalit siya ay may dugong panda. Walang panahon na maghintay ng dugo. Paano nangyari to? Gamitin mo ang dugo ko! Ako ay dugong panda! Gamitin mo ang dugo ko! Subalit baluba ang dugo. Kung ikaw lang ang magbibigay, baka ikaw ay mamatay. Walang problema, basta mabuhay siya. Kahit gaano karami. Gamitin mo ang dugo ko. Kanya nang nangyari noon. Ibig mong sabihin, yung aksidente nung graduation, ginamit ni nanay ang kalahati ng buhay niya para Paano nangyari to? Berto, hindi ka pa gumagaling. Huwag kang gumalaw. Hindi pwede. Kailangan kong tanungin siya. Paano niya ako mapapadala ng dugo? May iba pang dahilan ito. Magpahinga ka muna. Nagpunta na sina Lenny at Tina kay nanay. Sigurado akong pupunta siya dito. May kailangan ba kayo? Lola, bigyang dumugo si tatay. Buti na lang na-save siya. Now, nasa hospital siya. Ano naman sa akin yan? Sigurado akong gustong-gusto kanyang makita. Puntahan mo na lang siya. Hindi ako pupunta. Anak mo pa rin siya. Kamag-anak natin siya. Siya kasabi niya sa telepono. Alam na niya ang tungkol sa dugo. So what kung alam niya? Alam niya ba na para lang iligtas siya, halos mamatay na ako? Ang alam lang niya, nasa graduation siya. Pero hindi ako dumalo. Sumakit ang ulo ko dahil sa dugo. Kabilang kwarto lang ako. Pinapanood ang graduation. Hindi ako may utang sa kanya. At sa inyo man. Kaya, huwag niyo akong gamitin sa pamilya. Hindi ako utang sa kanya. At sa inyo man. Kaya huwag ninyong gamitin ang pamilya para pilitin ako. Lola, huwag po ganyan. Maluba ang sakit ni tatay. Kailangan niya ng pamilya ngayon. Samahan? Tanong ko lang. Nung ako ang nag-aalaga sa inyo, nagkaroon ako ng sakit-sakyan. Nung kailangan ko kayo, nasaan kayo? Hello? Anak, nasa ospital si nanay. Pwede kang dumalaw? Malaki ka na. Hindi mo ba kayang alagaan ng sarili mo? Tatay, bakit binaba mo? Okay. Nanay, kailangan ko patulungan ng mga bata. Magpahinga ka lang sa ospital, ha? Patawad po, Lola. Patawad? Anong silbi ng pagsasabi niyan na yon? Magagamot ba ang sakit ko? O kaya ang ginawa ninyong pagdadamay sa akin? Alam mo pa ba ang unang araw ko dito? Oo. Ano to lahat? Ang marumi, itapon mo na. Nalaban na ni Lola lahat to.
Hindi marumi. Uy, hindi marumi. Sa susunod, huwag mo nang dalhin ang basura dito. Grabe ka. Tumayo. Sapagkat lang sa sinabi mo, itapon ni Berto ang aking mga gamit sa basurahan. Pinagmamakaawa ko kayo para manatili ang isang damit. Isang damit lang ang natira sa akin. At ginabayan ko kayo ng 5 taon. Lola, alam na ni tatay na nagkamali. Patawarin mo na siya, ha? Huli na ang ginawa ninyo sa akin. Nasa puso ko lahat. Hindi ko malilim. At hindi ko kayo mapapatawad. Lola. Itinuturing na tayo ni Lola bilang kaaway. Paano ba natin makukuha ang kanyang patawad? Kami ang may kasalanan kay Lola. Kung hindi dahil sa amin, baka hindi ganito si Lola ngayon. Tonyo, bakit ako sa liwanag? Sa bahay liwanag? Nanay, anong nangyari? Bakit biglang babalik? Kukunin ko ang larawan ng iyong ama. Panahon ng tapusin ang lahat. Nanay, babalik ka ngayon. May mangyayari bang masama? Huwag mag-alala. Alam ko ang gagawin. May mga bagay na dapat nang tapusin. Sige, nanay. Samahan kita. Hod na. Ang bagay na ito, ako lang ang makakagawa. Huwag mag-alala. Lola! Lola! Sa wakas, bumalik ka na. Lola, huwag ka na umalis. Hayaan mo kaming alagaan ka. Huwag masyadong mabait. Umalik ako para ayusin ang aking bagay. Nanay, nandito ka na. Bagong labas ni Berto, nag-aantay siya. Sa panahong ito, magpapanggap ka pa rin na nag-aalala. Nanay, anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Palagi mong naiintindihan ang ibig ko sabihin. Alam mo, Nanay, bagong labas lang ako. Okay lang na hindi mo ako alagaan, pero bakit kagalit na naman? ang tungkol sa atin. Pag-usapan natin mamaya. Huwag mo akong abalahin. Nanay, tigilan mo na. Ngayon nandito ka na, manatili ka na lang dito. Manatili? Akala mo, dahil sinabi mong manatili, makakalimutan ko ang pang-aapi ninyo sa akin. Ganun ba? Huwag mong akalaing hindi ko alam ang iniisip mo. Gusto mo akong manatili para gamitin si Tonyo. Hayaan mong malaman mo. Nanatili. At hindi rin kita tutulungan. Nanay, ulit-ulit mong binabalaan ang aking negosyo. Hindi pa ba sapat? Ano pa ang gusto mo? Wala, umalis. Maliban kung manatili, wala kang maaring dalhin dito. Binabalaan kita, umalis. Hindi pwede. Maliban kung manatili. Berto, alay na para sa negosyo, magagawa mo ito. Berto, hindi ko akalain. Para sa negosyo, magagawa mo to. Tonyo. Bakit ka narito? Pinahiya ang nanay ko dito. Nandito ako para ipagtanggol siya. Hindi ba pwede? So, maliban kung manatili siya. Hindi ako aatras kahit kaunti. Bakit mo ko gustong manatili? Wala lang, kailangan ng yaya. Gusto mo akong bumalik para magsilbi sa inyo at pagtawanan. Berto, alam ko kung anong iniisip. Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo, probinsyana lang ako. Isang pasanin para sa'yo. Takot kang madamay. Kaya paulit-ulit hinayaan mo ang asawa mo. Pinagbintangan ako. Hinayaan mo ang anak mo na saktan at apihin ako. Ang ginawa nila sa akin. Alam mo lahat. Palagay ko alam tayo lahat. Kami ang palaging niloloko. Lamakto. Nanay, larawan ni tatay. Itago ko muna. Ano ba talagang gusto mo? Mali lang. Kontrata ng pagkakaibigan. Pirmahan mo. Pirmahan mo ang kasunduan. Kasunduan? Itataliw mo ako? Tama, para dito ako pumunta. Pagpirmahan, lilipat ako. At mula na yon, walang koneksyon na kami. Lola, hindi po kayo nagbibiro? Parang nagbibiro ba ako? Pirmahan mo. Hindi nyo na ako abalahin. Hindi nyo na ako tatawaging matandang babae. Parang hindi tayo nagkakilala. Anong kalokohan yan? Hindi ako pumapayag! Gusto mong italiw ako? Walang mangyayari!
Bakit? Dahil si Tonyo tagapangulo ng kumpanyang Kinto, may koneksyon siya na makakatulong sa negosyo mo. Kaya ayaw mong italiw. Nanay, bagong labas lang ni Berto. Baka magkasakit siya. Ano naman sa akin? Pirmahan mo. Walang koneksyon na kami. Impossible! Hindi ako pumapayag! Gusto mong italiw ako? Wala kang magagawa! Berto! Hindi ako napapatulong. Nagbabalita lang ako. Kahit ayaw mo, wala kang magagawa. Erto, bago ako umalis, sana maintindihan mo ang pagkakaiba ng ampon at tunay na anak. Ano ibig mong sabihin? Ano ibig mong sabihin? Si Bunso ba ay iyong tunay na anak? Alam mo ito palagi. Tama ba ako? Maricel! Nanay! Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Alam mo maintindihan? Maricel! Tama bang sinabi ni nanay? Hindi ko tunay na anak si Bunso? Ano? Hindi tunay na anak ni tatay si Bunso? Maricel! Bigyan mo ako ng paliwanag! Berto, walang kwenta ang sinasabi mo. Siyempre, tunay na anak mo si Bonso. Nanay, alam kong galit ka sa akin. Ngunit hindi mo dapat gamitin ang kasinungalingan para siraan ako. Totoo ba ang sinabi ko? Alam mo naman. Ito'y inyong pamilya. Walang kinalaman ako, Tonyo. Tayo na. Ano ibig mong sabihin? Huminto ka! Maricel! Nanay, may alam ka pa ba? Ang kanilang mga anak lahat ay may dugong panda. Ngunit si Bunso na bagong panganak ay normal na dugo. Kung ganun, si Bunso pala ay hindi tunay na anak ni Berto. Totoo bang sinabi ni nanay? Totoo bang anak ko si Bunso? Sagutin mo! Bakit ka tumatawa? Sabihin mo! Sagutin mo! Yamang sinabi na, nang matandang yun, aminado na ako. Si Bunso, hindi mo tunay na anak. Paano nangyari yan? Hindi tunay na anak ni tatay, si Bunso? Nagloko ka sa akin. Bakit? Berto, sa sitwasyon natin, hindi mo pa ba naiintindihan? Ginawa ko ito para maghigante sa'yo at sa kabit. Akala mo ba, wala akong alam? Nung buntes pa ako, pinanood kang magloko. At pagbalik mo, pinasweet ka pa sa akin. Alam mo ba, tuwing nakikita ang mukha mo, nandidiring ako. Kailan mo nalaman ito? Alam ko na ito. Tsaka ikaw, gusto mo bang malaman kung nasaan ang kabit mo at ang bagong silang ninyong anak? Sila, hinulo ko na sa dagat, nilunod. Hindi! Hindi totoo yan! Walang katotohanan! Sumirons ka! Bakit hindi totoo? Pinahihirapan ko ang nanay mo para lahat ay magtaksil sa'yo. Ganyan ang nanay mo, ganyan din ako. Ang iyong anak, ganyan din sila. Nanay, ang sinasabi mo totoo ba lahat? So what? Totoo lahat. Salot kang babae! Walang puso ka! Ako ang salot, Berto. Ang nangyari ngayon, ako lang ba ang may kasalanan? Ikaw mismo ang walang respeto kay Ina, kaya pinabayaan mong apihin ko siya. Ngayon, ang tanging nagmamahal sa'yo ay umalis na. Ikaw ang may kasalanan. Sumagap ka! May tanong ako. Paano sila? Si Lenny at Tina na inampun mo. Ano ang dahilan? Inampon? Ako at si Lenny ay inampon? Paano mangyari yan? Binola lang kayo. Totohanin na natin. Si Lenny at Tina ay tunay mong anak sa pangalang ampon. Para ikaw, hindi sila ituring na tunay na anak para magkaroon kayo ng agwat. Alam mo pala lahat? Siyempre. Alam ko lahat simula pa. Beto, alam mo ba, tuwing nakikita ko ang iyong tunay na anak, pero hindi mo sila itinuring na tunay na anak, gaano ako kasaya. Siyempre, alam ko naman lahat. Roberto, alam mo ba, tuwing nakikita ko ang iyong tunay na anak, pero hindi mo sila itinuring na tunay na anak, ang saya-saya ko.
Nanay, bakit ka ganito? Lenny at Tina ay iyong anak, Maricel. Ba't ganyan ka? Ako ba? Mas malupit ba ako sa'yo? Alam ko naman, Lenny at Tina ay iyong anak. Hindi ko sinabi. Pinagtatago ko. Anong magagawa mo? Wala ka na sa sarili mo! Tama. Naging baliw na ako. Nung buntis pa ako, pinanood ka nagalandian sa puta. Binigay ko lahat para sa'yo. Ngunit anong ibinigay mo? Ang ibinigay mo ay pagsira. Wala na akong relasyon sa babaeng yun. Mabubura ba ang nagawa? Palinundan. Sa panahong yun, pinapahirapan mo ako. Gusto kong maranasan mo din. Ang tanghing nagmamahal ay iniwan ka na. Sa huli, Roberto, wala kang makakasama. Wala na. Ganito ang iyong kapalaran. Ang tanging nagmamahal. Nanay. Tatay, ang huling liham ni Lola para kay Lolo. Hindi mo pinabasa dati. Ngayon, basahin mo na ang saloobin ni Lola. Ang anak natin ay ikinasal na. Basta sila ay ligtas at maligaya. Kahit gaano kahirap, wala akong reklamo. Sana nandito ka. Sana tayo at ang anak ay magsama-sama. Gusto ko lang ng pamilya. Nanay, alam ko na po ang mali ko. Ngayon mo lang nalaman? Huli na! Umalis na si nanay. Hindi mo rin tunay na anak si Bunso. Deserve mo lahat ng ito. Sapat na. Tumigil ka. Gusto kong sabihin, rehasyon ng pagtataksil mo. Deserve mong iwanan. Sapat na. Hindi pa! Beto, hindi titigil ang paghihigante ko. Gusto ko ang nanay mo at ikaw magbayad habang buhay. Tatay, Lola lang ang tanging nagmamahal sa atin. Pinabayaan natin siya dati. Kami ang may kasalanan. Nanay, pasensya na. Ang kasalanan ko. Lenny, Tina, halika. Hanapin natin si Lola. Nanay, nandito na sila. Hindi mo pa rin sila makikita. Tonyo, malamig na. Makingat.